Makita nawa ang iyong pananampalataya sa iyong mga gawa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 13 to 22, and I read it for you. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you lock people out of the kingdom of heaven. For you do not go in yourselves, and when others are going in, you stop them. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cross sea and land to make a single convert, and you make the new convert twice as much as child of hell as yourselves. Woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the sanctuary is bound by nothing, but whoever swears by gold of the sanctuary is bound by the oath. You blind fools! For which is greater, the gold or the sanctuary that has made the gold sacred? And you say, whoever swears by the altar is bound by nothing. But whoever swears by the gift that is on the altar is bound by the oath. How blind you are! For which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it. And whoever swears by the sanctuary swears by it and by the one who dwells in it. And whoever swears by heaven swears by the throne of God and by the one who is seated upon it. Sino po sa inyo yung palaging nagdarasal, palaging nagsisimba, nagbibigay papuri sa Diyos, nagbibigay ng donasyon sa simbahan, o nagkakawang gawa sa mga charitable institutions? Kung titingnan po natin, ang mga bagay na ito ay napakahalaga bilang ekspresyon ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating pananampalataya. Pero hindi po nagtatapos ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating pananampalataya sa ganitong mga gawa. Bagkus sa ating ordinaryong pamumuhay, sa mga desisyon na ating ginagawa, kung papaano tayo makisalamuha sa ating kapwa, yan po ang mga bagay na kukumpleto sa katuruan ng Diyos, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Makita nawa ang pananampalataya sa ating mga gawa. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, pinatutsadahan po ng ating Panginoong Hesus ang mga Pariseyo at Eskriba. Sinabihan silang mga bulag na lider. Kung titingnan po natin, madalas tayo po ay nabubulag. At kapag nakita mong ang mga ginagawa mo ay papunta sa sarili, o itinataas mo ang sarili mo dahil tumutulong ka, nagkakawang gawa ka, o itinataas mo ang sarili mo, tinitingnan na ikaw ay mas banal kaysa sa ibang tao, baka nabubulag ka na, kapatid. Sa mga puntong ganito, hingin natin ng biyaya ng Panginoon na ibigay sana ang kababaang loob at makapamuhay sana tayo ng palaging totoo sa pananampalataya, hindi lang kapag tayo ay nagdarasal o nagkakawang gawa, maging sa ating ordinaryong pamumuhay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa biyaya ng pagsunod sa iyo. Nawa, amin pong maipakita sa aming araw-araw na pamumuhay ang aming pananampalataya sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.